Ang lahat ay nagsimula sa unang hampas ng martilyo sa lumang pader ng isang chapel sa isang high school sa Maynila. Walang sinuman ang naghinala na sa likod ng lumingkis na semento at basag na ladrilyo ay may nakatago na magpapayanig sa bansa. Isang bagay na hindi dapat natuklasan. Nang bumagsak ang huling patong ng pader, naging malamig ang hangin na parang tumigil ang oras. Mula sa mga butas ng alikabok ay lumitaw ang dose-dose ng mga bungo ng tao, at pagkatapos ay daan-daan pa. Hanggang sa umabot ang bilang sa 200 ulo na nakahanay ng maayos. Na parang sadyang inilagay. Walang tala, walang nawawalang ulat, walang pangalan. Ginawa ang sunod-sunod na pagsusuri. Ngunit bawat hakbang ng investigasyon ay nagdadagdag lamang ng mga bagong tanong. Sino sila? Bakit tinilibing sa pader ng paaralan? Ang katotohanan ay naghihintay ngayon sa likod ng pader na humihinga pa rin. Magandang araw po. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe. Panoorin ang video hanggang matapos dahil sa bawat segundo ng palabas na ito ay maraming aral at mahahalagang kaalaman na maaari nating matutunan. Huwag din mag-atubiling magkomento. Maynila, unang linggo ng Hunyo 2025. Ang umagang kalangitan sa ibabaw ng Triumfo National High School ay maliwanag. Ngunit noong araw na iyon, walang nakakaalam na sa likod ng lumang pader ng kapilya ng paaralan, ang pinakamadilim na kasaysayan ng bansang ito ay naghihintay na ibunyag. Mula sa madaling araw, ang ingay ng driller at martilyo ng mga manggagawa ay umalinggaw sa buong bakuran. Ang paaralan na itinayo pa noong panahon ng kolonyal ay sumasailalim sa malaking pagsasaayos. Ang lumang kapilya na basag-basag na kung saan-saan ang unang bahagi na giniba. Ang mga manggagawa ay nagtawanan ng kaswal, hindi nila namamalayan na ang bawat hampas ng martilyo ay naglalapit sa kanila sa isang bagay na hindi dapat natagpuan. Alas negatibo 37 ng umaga, isang manggagawa na nagngangalang Ralph, nang susubukan niyang basagin ang kanlurang bahagi ng pader ng kapilya ay biglang huminto. Ang kanyang martilyo ay tumama sa isang matigas na bagay. Hindi bato, hindi semento. Ang tunog ay parang kumakatok sa isang walang laman na bao. Tumingin siya sa kanyang kasamahan na si Fadil, pagkatapos ay dahan-dahang binakbak ang lumang plaster sa harap ng kanyang mukha. Biglang may gumulong mula sa maliit na butas sa pader. Isang bungo ng tao. Tahimik. Walang naglakas loob magsalita. Natigilan si Ralph, nanlaki ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang mga kamay. Nahulog ang bungo sa sahig, nakatitig sa kanila ng mga walang lamang butas ng mata. Sumigaw si Fadil, inihagis ang kanyang mga kasangkapan at umatras sa takot. Sa loob ng ilang segundo, nagkagulo ang paligid. Ang mga manggagawa ay nagkanya-kanya sa labas ng kapilya. Ang ilan ay nagsuka, ang ilan ay nanatili lamang na tahimik na namumutla ang mukha. Agad na tumakbo ang prinsipal na nakarinig ng balita sa lugar. Akala niya ay mga buto lamang ng hayop ang natagpuan. Ngunit nang makapasok siya sa kapilya at makita ang nasa loob, nang hina ang kanyang tuhod. Ang butas sa pader ay lalong bumubukas. Sa loob nito ay nakikita ang tumpok ng mga buto. Mga bungo na nakahanay ng maayos na parang ladrilyo na sumasama sa istruktura ng gusali. Tigilan! Huwag hawakan ang anuman, sigaw niya sa takot. Sa loob ng wala pang isang oras, napuno ang lugar ng mga residente at pulis. Nilagyan ng dilaw na linya. Nagsimulang dumating ang mga local media camera. Ngunit walang sinuman ang makapagpaliwanag kung paano daan-daang ulo ng tao ang maaaring mailibing sa pader ng kapilya ng isang pampublikong paaralan. Ang forensic police na unang pumasok sa lugar ay makabulong lamang ng mahina. Hindi ito isa, kundi daan-daan. Nang tuluyang gibain ang pader, lumabas ang malakas na amoy na mamasa-masa. Isa-isang nahuhulog ang mga bungo mula sa pagitan ng semento. Para bang ang pader ay hindi suporta ng gusali, kundi isang patayong libingan na ginawa ng may partikular na layunin. Hanggang hapon, umabot sa 1,200 ang bilang ng mga bungo na natagpuan. Nagkagulo ang Maynila. Naglabas ang mga national media ng breaking news. 1,200 bungo na tagpuan sa Triumfo National High School, pulisya sinusubaybayan ang ugat ng madilim na kasaysayan. Samantala, isinara ng paaralan ang lahat ng aktibidad sa pag-aaral. Ang mga estudyante ay pinauwi na may mukhang naguguluhan at takot.
Ang ilang guro ay umiyak. Kinagabihan, ang lumang kapilya ay mahigpit na isinara ng police line. Ngunit kakaiba, ang night guard ay nagulat na nakarinig ng kakaibang tunog mula sa loob. Parang yapak ng mabibigat na sapatos na may regular na ritmo at tunog ng bumabagsak na metal na bagay. Walang nakakaalam na ang araw na iyon ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng paaralang iyon at marahil sa kasaysayan ng bansa. Kinabukasan ng umaga, tuluyang nagbago ang kapaligiran ng Triumfo National High School. Napuno ang bakuran ng paaralan ng mga pulis na nakauniporme, forensic team, at mga journalist. Mula sa labas ng bakod, nag-aalala ang mga residente. Sa announcement board ay nakasulat, sarado pansamantala ang paaralan dahil sa emergency renovation. Ngunit alam ng lahat na hindi iyon renovation kundi takot. Ang prinsipal na si Ifi Samirudin ay tila naguguluhan pa rin ng kapanayamin. Kami, gusto lang naming ayusin ang lugar ng pagsamba. Hindi namin inaasahan na makakahanap ng ganoong bagay. Nabilaw ang kanyang boses. Sa likod niya ay nakikita ang tumpok ng mga kahoy na kabaong na naglalaman ng mga bungo na inalis mula sa loob ng pader. Napansin ng forensic team ang kakaiba. Lahat ng bungo ay may malinis na hiwa sa lid. Para bang pinugutan ang mga ulo ng matalim na espada. Mas nakakagulat pa, walang nakitang palatandaan ng mass burial. Ibig sabihin, ang mga bungo ay sadyang inayos upang maging bahagi ng gusali. Nagsimulang maghinala ang media. May nagsasabing ito ay labi ng panahon ng digmaan. Mayroon ding nagsasabing ito ay sinaunang ritual. Ngunit walang masagot ang pulisya. Walang ulat ng mass disappearance. Walang archive tungkol sa pagbitay sa lugar na iyon. Ang imbestigasyon ay nagsimulang makaranas ng dead end. Ngunit habang mas maraming hinuhukay, mas maraming misteryo ang lumilitaw. Ang ilang manggagawa na kasama sa paggiba ng pader ay umamin na nakarinig sila ng isang bagay na nakakakilabot. Hindi tunog ng multo, kundi tunog ng bakal na tumama sa bato, parang tunog ng military parade. At tuwing lalapit sila sa kanlurang pader, lalong bumibigat ang hangin at bahagyang naamoy ang amoy ng lumang langis ng makina ng hapon. Sa wakas ay nagpasya si Police Chief Inspector Aldo si Tumorang ng Manila Police District na magpadala ng special team. Sinubaybayan nila ang mga historical archive ng pananakop ng hapon sa Maynila. Ngunit sa gitna ng paghahanap, lumitaw ang isang pangalan na nagpabago ng direksyon ng investigasyon. Isang pangalan na matagal nang nakalibing sa kasaysayan, General Kenjiro Watanabe. Ipinaliwanag ng isang lokal na historiador, si Prof. Lutfaita, na ang military headquarters ng Hapon noong 1943 ay nakatayo sa lugar kung nasaan ngayon ang paaralan. At si Watanabe, anya, na may tensyonadong mukha, ay hindi isang ordinaryong general. Kilala siya sa isang bagay, ang kanyang nakakabaliw na obsesyon sa ulo ng tao. Ang kwento ay parang alamat, ngunit habang iniimbestigahan, lalo itong naging totoo. Mula sa mga war archive na natagpuan sa Leiden, Netherlands, isinulat ni Watanabe sa kanyang military journal, ang ulo ng kalaban ay ang pinakamataas na trophy ng isang samurai. Mula sa kanyang mga walang lamang mata, nakikita ko ang anino ng imperyo. Ang mga salitang iyon ay nagpakilabot. Nang gabing iyon, bumalik ang archaeologist team at pulisya sa paaralan. Sininaga nila ang panloob na pader ng kapilya na hindi pa ginigiba. Sa ilalim ng patong ng pintura, nakita nila ang mga karakter ng kanji na inukit ng tuyong dugo. Minyunobi no Kabe na nangangahulugang kipader ng karangalan. Binago ng pagtuklas na iyon ang lahat. Lumabas na ang kapilya ay dating Japanese command room, at ang mga pader nito ay talagang itinayo gamit ang mga ulo ng tao, mga ulo ng mga lokal na mandirigma na pinatay sa likod bahay ng paaralan. Isa-isang nabunyag ang mga piraso ng kasaysayan. Ngunit, para sa mga residente sa paligid, hindi lamang iyon kasaysayan. Nararamdaman nila na nabubuhay sila sa ibabaw ng lupa na sumaksi sa kalupitan na hindi maipaliwanag ng lohika. Ilang araw pagkatapos, muling binuksan ang paaralan. Ngunit walang sinuman ang naglakas loob na lumapit sa kapilya. Ang guro ng relihiyon na karaniwang nagtuturo doon ay tumangging mamuno sa panalangin. Ang lugar na iyon ay hindi na isang bahay ng pagsamba, anya ng mahina.
Iyon ay isang monumento ng dugo na hindi kailanman nalinis. At sa gabi, isinusumpa ng gwardiya ng paaralan na nakarinig siya ng malakas na tunog mula sa loob ng walang lamang silid na ngayon ay selyado. Tunog ng yapak ng sundalo na dahan-dahang naglalakad sa batong sahig. Para bang nagbabantay pa rin sila sa kanilang pader ng karangalan na ngayon lamang nabunyag. Ikatlong araw matapos ang pagtuklas ng 1,200 bungo, ang bakura ng Triumfo National High School sa Maynila ay naging parang isang military investigation headquarters. Ang police line ay nakapalibot pa rin sa lumang kapilya na ngayon ay mga balangkas lamang ng ladrilyo at tumpok ng mga bungo na nakaayos ng maayos sa isang mahabang mesa para sa forensic purposes. Ngunit kahit daan-daang investigador, forensic doctor at historiador ang ipinadala, walang isang makatuwirang sagot ang natagpuan. Sinuri ng mabuti ni Iqbal Mahendra, ang pinuno ng forensic team, ang bawat bungo. Nakita niya ang isang kakaiba na nagpakilabot. Lahat ng mga ulo na ito, anya, habang itinuturo ang mga buto-buto, ay pinutol ng isang makinis at malinis na hiwa, hindi tulad ng mga biktima ng ordinaryong pagpatay. Tiningnan niya ang kanyang kasamahan na investigador, matalim ang kanyang mga mata. Tanging isang uri lamang ng espada ang makakagawa niyan. Isang Japanese katana sword. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa tahimik na silid. Agad na itinala ng mga journalist na nakatayo sa labas ng silid. Ang salitang kihapon ay muling nagdulot ng madilim na anino sa isip ng maraming tao. Ngunit, bago pa man magkaroon ng anumang konklusyon, lumitaw ang bagong pagtuklas. Mga bakas ng ukit ng mga karakter na kanji sa likod ng ilang bungo. Ang mga ito ay maliit, halos parang inventory mark. Ang ilan ay may 3 digit na numero. Ang ilan ay may mga simbolo na nangangahulugang karangalan, pananakop at utos. Hindi ito ordinaryong mass grave, sabi ni Iqbal. Mabigat ang kanyang tono. Ito ay isang uri ng koleksyon. Naguguluhan ng pulisya kung sino ang mangungolekta ng ganoong karaming ulo ng tao. At ang mas kakaiba, walang lokal na tala ng kasaysayan tungkol sa mass execution sa lugar ng paaralan. Walang city government archive, walang war report. Maging ang mga residente sa paligid ay umamin na hindi pa sila nakarinig ng anumang kwento tungkol sa mga biktima noong nakaraan. Tiningnan ni Chief Inspector Aldo Situmorang ng Manila Police District ang lumang mapa na nakalatag sa mesa. Kung ito ay talagang naugnay sa hapon, anya, bakit walang opisyal na dokumento? Lahat ay parang binura. Malalim siyang bumuntong hininga. Hindi lamang tayo nahaharap sa isang kaso ng krimen. Ito ay maaaring isang sugat ng kasaysayan na inilibing. Kinagabihan, nagpasya ang forensic team na mag-overtime. Naghanda sila ng ilaw sa paligid ng kapilya na nilagyan na ng tolda. Ngunit eksaktong 11:17, 17 ng gabi, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Tumigil ang generator nang walang dahilan. Sa dilim, narinig ang tunog ng isang bumabagsak na bagay, malakas, mabigat at metal. Nang bumalik ang ilaw, isa sa mga kahon ng bungo ang nahulog at bumukas. Ang mga bungo sa loob nito ay nakakalat sa sahig. Ngunit ang nagpatahimik sa lahat ay ang random na pagkakaayos ng mga bungo na bumubuo ng isang pattern na kahawig ng isang bilog na may isang bungo sa gitna. Ang bungo na sa noo ay nakasulat ang mga karakter na Yepang Nomian. Nangangahulugang idigmaan. Matagal itong tiningnan ni Iqbal at bumulong ng mahina. May sinasabi sila sa atin. Walang tumugon. Ngunit lahat ay nakaramdam ng parehong bagay. Para bang may mensahe mula sa nakaraan na sinusubukang lumabas mula sa ilalim ng lupa. Kinabukasan, pinalawak ang opisyal na investigasyon. Ang local government ay kumilos at nakipag-ugnayan pa sa Japanese Embassy sa Maynila. Ngunit ang sagot na dumating ay lalong nagpagulo sa publiko. Wala kaming tala tungkol sa Japanese military headquarters sa lugar na iyon. Isang diplomatikong pangungusap na parang isang malaking pader na humaharang sa katotohanan. At sa gitna ng pagkalito na iyon ay lumitaw ang isang tao na magpapabago ng lahat. Ang kanyang pangalan ay Aling Daeng Baso, 77 taong gulang. Mahina ang kanyang katawan, malabo ang kanyang mga mata dahil sa edad, ngunit matatag pa rin ang kanyang boses. Nang marinig niya ang balita ng pagtuklas ng mga bungo mula sa telebisyon, tinawag niya ang kanyang apo at sinabi,
hindi iyan misteryo, apo. Iyan ay kasaysayan na hindi gustong alalahanin. Pinuntahan siya ng investigation team sa kanyang lumang bahay na gawa sa kahoy sa lugar ng Tondo. Doon, sa ilalim ng dim na ilaw ng lampara ng langis, sinimula ng matandang babae na ibunyag ang tabing ng nakaraan na sa loob ng 12-12 taon ay itinago lamang niya. Dati akong 14 na taong gulang na bata, sabi niya ng dahan-dahan, at nagtrabaho ako para sa mga sundalong Hapon doon. Ang paaralang iyon ay hindi dati paaralan, iyon ay kanilang military headquarters, at sa loob nito ay nanirahan ang isang general na nagngangalang Kenjiro Watanabe. Ang pangalang iyon ay nagpatingin sa mga investigador sa isa't isa. Si Baso ay tumingin sa labas ng bintana. Hindi siya ordinaryong tao. Uhaw siya sa dugo at karangalan. Tuwing nakakakuha siya ng mga lokal na mandirigma, hindi niya sila binabaril o kinukulong. Pinupugutan niya ang kanilang mga ulo gamit ang kanyang sariling espada, pagkatapos ay inutusan kami, mga katutubong bata. Nahugasan ang mga ulo hanggang sa malinis mula sa dugo. Nagsimulang nanginginig ang kanyang boses. Matapos matuyo, ang mga bungo ay pinahira ng isang espesyal na likido at pagkatapos ay inayos sa pader ng kanyang pribadong silid. Sinabi niya na iyon ay isang simbolo ng tagumpay. Tinawag namin ang silid na iyon na pader ng mga bungo. Natigilan ang mga investigador. Ilang ulo po, Aling Baso? Tanong ng isa sa kanila. Ipinikit ni Baso ang kanyang mga mata na parang nagbibilang. Mahigit 1,000. Huminto ako sa pagbibilang ng umabot na sa 500 dahil tuwing gabi ay naririnig namin ang tunog ng mga ulo na nahuhulog mismo mula sa kanilang mga lalagyan. Ang silid na iyon, anya, ay dati sa kanlurang bahagi ng headquarters. Ang lugar na ngayon ay ang kapilya ng Triunfo National High School. Matapos matalo at umalis ang mga Hapon, dumating ang mga sundalong Olandes at ginawa ang gusali bilang isang paaralan. Walang sinuman ang naglakas loob na hawakan ang kanlurang pader dahil naniniwala ang mga lokal na residente na ang pader ay gawa sa tao. Nakinig ang mga investigador ng pigil ang hininga. Alam ba ito ng gobyerno, Aling Baso? Bahagyang tumawa si Baso. Alam, ngunit pinikit nila ang kanilang mga mata. Matapos ang digmaan, maraming bagong opisyal ang gustong kalimutan ang nakaraan ng Hapon. Akala nila kung gigibain ang pader, masisira ang relasyon. Kaya hinayaan na lamang nila, ngunit hindi maaaring tumahimik ang dugo. Huminto siya sandali, tiningnan ang pinakabatang investigador. Sabi ninyo, ngayon ay nahuhulog ang mga bungo sa lupa, tama ba, apo? Ibig sabihin, ayaw na nilang itago. Dati sila ay mga mandirigma, apo. Mga taong naglakas loob na lumaban sa Hapon sa Maynila. Wala silang libingan, walang dasal. At ngayon, may isang bagay silang hinihingi, ang makilala bilang tao. Ang mga salitang iyon ay nagpalamig sa silid. Tumingin si Aling Baso sa lupa, pagkatapos ay bumulong ng mahina. Alam ko, dahil ako mismo ang nagsara ng pader na iyon. Inutusan ako na ihalo ang semento at dugo. Akala ko kung isasara ko, titigil ang tunog ng kanilang mga sigaw. Ngunit hindi pala tumigil. Natigilan ang investigation team. Agad na kinumpirma ang testimonya ni Aling Baso sa mga historical archive. Totoo. Noong 1943-1944, ang lugar ng Maynila ay naging pangunahing posisyon ng mga sundalong Hapon na may isang headquarters na ngayon ay nakatayo sa mismong lugar ng paaralan. At ang pangalan ni General Kenjiro Watanabe ay nakatala sa mga lumang military document na natagpuan sa War Archive ng Tokyo, ngunit may maliit na pulang tala. Alisin sa kasaysayan matapos ang 1,945. Kinagabihan, muling binisita ng mga investigador ang kapilya. Sa pagkakataong ito ay may dalang mapa na muling iginuhit ni Aling Baso mula sa kanyang alaala. Nang sininaga nila ang ilalim na bahagi ng pader na hindi pa ginigiba, bahagyang lumitaw ang mga ukit ng mga sulat Hapon. Halos kumupas na, ngunit nababasa pa rin. Dito inilibing ang 12 ulo ng karangalan. Walang nagsalita pa ng gabing iyon. Ang mga investigador ay nakatayo lamang, nakatitig sa pader na tila dahan-dahang humihinga. Napagtanto nila na hindi lamang ito isang kaso ng kasaysayan. Ito ay isang dugong katotohanan na naghihintay ng 80 taon upang matuklasan.
At ngayon na lumitaw ang katotohanan, lahat ay nagsisimulang magtanong ng parehong bagay. Kung ang 1,200 ulo ng tao ay maaaring gawing pader ng karangalan, gaano pa karami ang mga pader sa bansang ito ang itinayo mula sa katahimikan ng mga kasalanan na hindi pa nabubunyag. Nang gabing iyon, mabigat ang hangin sa Maynila. Ang hangin mula sa dagat ay tila nagdadala ng mga bulong mula sa nakaraan. Matapos ang testimonya ni Aling Daing Baso, ang imbestigasyon na dating humihinto ay muling umuunlad. Isang pinagsamang investigation team mula sa pulisya, arkeologo at historiador ang itinatag. Sa isang closed-door meeting room ng Manila Police District. Malaking mapa ng lugar ng paaralan ang nakalagay sa dingding na may pulang linya na nagmamarka ng mga bagong excavation points. Ngunit, lahat ng mata ay nakatuon sa isang pangalan sa puting whiteboard, si General Kenjiro Watanabe. Walang sinuman ang nakakaalam kung sino siya. Sa mga opisyal na tala ng hapon, ang pangalang iyon ay tila binura mula sa kasaysayan. Ngunit ang kwento ni Aling Baso ay masyadong detalyado upang ituring na alamat. Inilarawan niya ang kanyang mukha, ang kanyang paglalakad, hanggang sa tunog ng kanyang espada na umaawit tuwing bumabagsak. Siya ay matangkad, singkit ang kanyang mga mata, ngunit malamig, na alaala ni Aling Baso ng muling kapanayamin. Tuwing pupugot, ipinipikit niya ang kanyang mga mata at ngumingiti. Sinabi niya, iyan ang paraan upang bigyan ng karangalan ang kalaban. Kahit nabaliw iyon. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ng mga investigador. Sinimulan nilang hanapin ang kanyang baka sa mga International Archive. 2 araw pagkatapos, isang pagtuklas mula sa Tokyo ang nagpagulo sa lahat. Ang mga lumang archive ng Imperial Japanese Army Record Division na nakaimbak sa ilalim ng Restricted Classification ay nagpapakita ng mga tala tungkol sa headquarters na numero 72 Maynila 1,943. Sa ilalim nito ay nakasulat ang pangalang Kenjiro Watanabe, Strategy Commander at Head of Cultural Experimentation Division. Ngunit ang nakakagulat ay hindi lamang ang kanyang posisyon. Sa additional notes column ay nakasulat ang pangungusap na may matinding interes sa sining at simbolo ng ulo ng tao. Nagsasagawa ng ritual ng Hyakunin no Eyo, 100 ulo ng karangalan, tuwing nagtatamo ng tagumpay. Ang ritual na iyon ay eksaktong katulad ng testimonya ni Aling Baso. Kinagabihan, muling pinuntahan ng team ang bahay ng matandang saksi. Nakaupo si Aling Baso sa isang upuan na yari sa ratan, nakatitig sa pulang kalangitan. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang maliit na kwintas na tanso. Bilog ang hugis nito na may simbolo ng cherry blossom sa gitna. Ito ay pagmamay-ari ng general na iyon, anya ng mahina. Ibinigay niya ito sa akin ng huling gabi bago umalis ang mga hapon. Sinabi niya, itago mo ito upang lagi mong alalahanin ang aking mukha. Hindi ko alam kung bakit buhay pa ako noon. Nang suriin ang kwintas, lumabas na sa likod nito ay may ukit na maliliit na Japanese character. Rongo ang nobi, eikon no okabe, pader ng karangalan. Tahimik ang kapaligiran. Walang sinuman ang naglakas loob na magsalita. Bumulong si Professor Lotfitaher, ang historiador, ang kwintas na ito ay marahil isang simbolo ng pagmamay-ari. Ibig sabihin, minarkahan ni General Watanabe ang mga nagtayo ng pader na iyon. Lahat ay tumingin kay Aling Baso na yumuko ng dahan-dahan. Ako ang naghalo ng semento na iyon, anya habang umiiyak. Sinakop ko ang mga ulo ng mga mandirigma gamit ang aking sariling mga kamay. Narinig ko silang nagdadasal bago mamatay. Isa sa kanila ang bumulong, kami ay namamatay ngayon, ngunit ang katotohanan ay babangon kapag umikot ang panahon. At tingnan mo, ngayon dumating ang panahon na iyon. Umiyak siya ng husto. At alam ng lahat ng naroroon na ang kwentong ito ay hindi lamang kwento ng digmaan. Ito ay pagtatapat ng isang huling saksi ng isang malaking kasalanan na inilibing sa loob ng 8 dekada. Ngunit ang hindi pa nalalaman ay kung sino talaga si General Watanabe at bakit binura ang mga tala tungkol sa kanya mula sa opisyal na kasaysayan ng Hapon. 4 na araw matapos ang testimonya ni Aling Baso, umalis ang investigation team patungong Tokyo. Doon sila tinanggap ng Japanese military historian na si Yosuke Tanaka na matagal nang nag-aaral ng mga operasyong militar ng Hapon sa Timog Silangang Asya. Nang marinig ang pangalang Watanabe, nagtigas ang mukha ni Tanaka,
ang pangalang iyon ay tabuo dito, anya ng mahina. Hindi lamang siya isang sundalo, siya ay isang simbolo ng kabaliwan na kahit ang aming gobyerno ay sinubukang burahin. Pagkatapos ay kinuha ni Tanaka ang isang lumang dokumento mula sa kanyang pribadong safe. Isang kopya ng field notes na may markang confidential. Sa unang pahina ay nakasulat ang Kenjiro Watanabe, Commander of the Southern Division, Maynila 1,943. Narcissistic personality, perfectionist, obsessed with death. Itinuturing ang ulo ng tao bilang spiritual artwork. Motto. Ang ulo ng kalaban ay ang unang bato patungo sa langit ng samurai. Ang ulat ay sinamahan ng isang malabong litrato. Nakatayo si Watanabe sa harap ng pader na puno ng mga bungo ng tao. Sa likod niya ay may malaking simbolo na hugis pulang araw, ang bandila ng hapon. Matagal itong tiningnan ni Tanaka. Ito ay isang litrato na hindi kailanman dapat ipinapublikado, anya. Itinuturing niya ang pader na iyon bilang monumento ng kaluwalhatian ng imperyo. Ngunit matapos ang digmaan, ang mga sundalong alyado ang nagparatang sa kanya ng war crimes. Ngunit hindi siya kailanman nilitis. Bakit? Tanong ng isa sa mga investigador ng Pilipinas. Malalim na bumuntong hininga si Tanaka. Dahil nawala siya. Ang ilang saksi ay nagsabi na tumakas siya sa Pilipinas, pagkatapos ay bumalik sa Sulawesi matapos matalo ang Hapon. At doon siya naglaho. Walang libingan. Walang tala ng kamatayan. Ngunit ang ilang chismis ay nagsasabi na nagpanggap siya bilang isang monghe at namatay sa parehong lupa kung saan niya itinayo ang pader na iyon. Tahimik ang silid. Ang katotohanan na matagal nang itinago ay nagsimulang bumuo ng isang buong larawan. Ang Triunfo National High School sa Maynila ay dating headquarters na kilala sa mga tala ng Hapon bilang Southern Post, numero 72. Sa ilalim ng kapilya na ngayon ay lugar ng pagsamba ay dating nakatayo ang torture chamber, at sa likod ng pader, kung saan daan-daang ordinaryong estudyante ang nagdasal sa loob ng 12 ng taon. 1,200 ulo ng tao ang ginawang materyales sa pagtatayo. Pagbalik sa Pilipinas, agad na nagsagawa ng ikalawang yugto ng paghukay ang team. Sa ilalim ng lumang sahig ng kapilya ay natagpuan ang isang maliit na silid na hugis parisukat. Lapad nito ay 2 metro, taas nito ay 1 metro. Ang mga pader nito ay gawa sa halo ng semento at abo ng buto. Sa gitna ng silid ay may batong mesa. Sa ibabaw nito ay nakaukit ang simbolo ng cherry blossom, ang simbolo ng imperyo ng Hapon. Ngunit ang pinaka-nakakagulat ay ang maliit na inskripsyon sa ilalim ng batong mesa. Ang nakasulat na hapon doon ay bumabasa, Hakunino e wako no inemuru. 1,000 ulo ng karangalan ang nakahimlay sa lupaing ito. Ang ebidensya na iyon ay nagkumpirma ng lahat. Hindi nagkataon, hindi alamat, kundi isang estrukturadong plano na isinagawa mismo ng militar ng Hapon. Kinabukasan, nagkagulo ang buong mundo. Inilabas ng Japanese media ang investigation report na ito na may malaking pamagat na krimen na binura mula sa kasaysayan. Sa wakas ay binuksan ng gobyerno ng Hapon ang karagdagang archive na nagpapatunay sa pagkakaroon ng lihim na proyekto ng Hakunin no Eyo na pinapatakbo ni Watanabe at ng kanyang mga tropa. Sa isa sa mga liham na natagpuan sa Tokyo ay nakasulat, itinatayo namin ang pader na ito upang takutin ang mga lumalaban. Bawat ulong nakasabit ay isang aral para sa bansang gustong maging malaya. Ngunit doon mismo ang pinakamalaking kabalintunaan. Dahil ang mga ulo na ginawang display ay ang mga ulo ng mga mandirigmang Pilipino na namatay para sa kalayaan. Kalayaan na ngayon ay tinatamasa ng bansang nakalimot sa kanila. Kinagabihan, muling isinara ng pulisya ang lugar ng kapilya. Nakatayo ang Chief Inspector ng Manila Police District sa gitna ng lugar, pinagmamasdan ang mga labi ng pader na ngayon ay malaki ang butas. Ang pader na ito ay hindi na saksi, anya ng mahina, kundi isang babala. Bawat ladrilyo dito ay binayaran ng ulo ng tao. Sa malayo, lumubog ang araw sa likod ng bubong ng paaralan na sumasalamin sa pulang dugo na ilaw sa ibabaw ng basang ladrilyo. At sa katahimikan na iyon, alam ng lahat ng naroroon na ang investigasyon na ito ay hindi pa tapos. Dahil mula sa pagitan ng mga butas ng bato na hindi pa nabubuksan, natagpuan ng team ang isang huling bagay.
Isang maliit na kahon na may takip na metal na may tatak ng cherry blossom at sulat hapon. Huwag buksan hanggat hindi narinig ang kanilang panalangin. Ang kahon na iyon ay nakaimbak ngayon sa forensic laboratory. Walang sinuman ang naglakas loob na buksan ito. Ngunit ang tsismis na kumakalat sa pagitan ng mga investigador ay nagsasabi na kapag kinatok ang kahon, narinig ang tunog ng metal na nagbabanggaan na parang isang bagong gawang espada. At doon naunawaan ng lahat na ang paghahanap ng katotohanan ay nagsisimula pa lamang. Nang umagang iyon, ang kalangitan ng Maynila ay kulay pilak-abo. Binalot ng makapal na ulap mula sa dagat ang bakura ng Triumfo National High School na parang isang makapal na kumot na bumabalot sa isang malaking sikreto. Mula sa madaling araw, muling naging abala ang lugar ng paaralan. Dose-dose ng mga pulis, archaeologist team, at journalist ang dumating. Lahat ay gustong saksihan kung ano ang mangyayari. Ang paghuhukay sa silid sa ilalim ng lumang kapilya, kung saan dating nakasentro ang pader ng karangalan na itinayo ni General Kenjiro Watanabe 8 dekada na ang nakaraan. Tensyonado ang kapaligiran. Bawat tunog ng pala ay parang tunog ng kampana sa sementeryo. Si E.A. Iqbal Mahendra, ang pinuno ng forensic, ay nakatayo sa gilid ng hukay habang pinagmamasdan ang metal detector na patuloy na bumubuni ng mahina. Mayroong isang bagay sa ilalim dito, anya ng walang emosyon, ngunit matalim ang kanyang mga mata. Sinimulan ng mga manggagawa na maghukay ng mas malalim. Ang lupa ay maihalo ng mga piraso ng semento at buto. Ang amoy ng lime at lumang bakal ay lalong naging matindi. Biglang tumama ang pala ng isa sa mga manggagawa sa isang matigas na bagay. Tigilan, sigaw ni Eth Ekbal. Lahat ay natahimik. Lumuhod siya, nililinis ang lupa gamit ang maliit na brush. Dahan-dahang lumitaw ang ukit sa ibabaw ng lumang metal. Simbolo ng cherry blossom sa gitna ng bilog. Ito ay simbolo ng imperyo ng Hapon, bulong niya. Nang maangat ang metal, natuklasan nila ang isang batong pinto sa ilalim nito, mahigpit na nakasara at selyado ng semento. Sa ibabaw nito ay nakasulat ang mga karakter na kanji na kumupas na. Koko ni Rongo ang Gamienru, Koko ni Ikoganemuru. Dito nagpapahinga ang kaluwalhasyan. Dito nagpapahinga ang karangalan. Pinatibay ng security team ang perimeter. Nakabantay ang mga pulis na armado habang umiikot sa itaas ang mga media drone. Nang dahan-dahan, kinatok ni Iqbal ang ibabaw ng bato ng 3 beses. Narinig ang mabigat na tunog mula sa loob ng walang laman. Gamit ang industrial drill, sinimula nilang basagin ang patong ng bato. Ang tunog ng pagkabagsak ay umalingaw sa buong bakura ng paaralan. Pagkalipas ng 1 oras, nabasag ang pinto, naglalabas ng bugso ng malamig na hangin na may amoy ng bakal at lumang lupa. Nang bumukas ang unang butas, mula sa loob nito ay lumabas ang makapal na alikabok at amoy na nagpatahimik sa lahat. Itinutok ang spotlight sa butas na iyon. Sa likod ng pinto ay nakita ang isang silid na hugis parisukat, halos 2 metro ang taas, na may kulay abo-berdeng pader. Ngunit hindi pintura ang nagbigay ng kulay na iyon. Iyon ay mga buto ng tao na nakahanay ng maayos na bumubuo ng pader. Walang tunog sa loob ng ilang segundo. Tanging tibok ng puso ng bawat investigador ang narinig sa kanilang mga tainga. Pumasok si Iqbal, hawak ang flashlight. Itinutok niya ang ilaw sa kanlurang pader at lahat ng nakakita ay napipigilan ang hininga. Daan-daang bungo ang nakahanay ng pabilog na bumubuo ng simbolo ng araw ng hapon na may isang malaking bungo sa gitna. Nakaukit ang karakter na Shang-Ki na nangangahulugang tagumpay. Sa sahig ay nakaayos na parang batong altar. May 5 maikling espada na tanto, tradisyonal na armas ng Hapon. Lahat ay kinakalawang ngunit ang posisyon ay maayos pa rin na nakaharap sa silangan. Hindi ito libingan, bulong ni Eth Ekbal. Ito ay monumento. Isang templo ng kamatayan. Mabilis na umikot ang mga television camera na nagtatala ng bawat detalye. Ngunit nang itutok nila ang bahagi ng kisam ng silid, lumitaw ang isa pang sulat hapon na nagpakilabot. Ang tagumpay ay minarkahan hindi ng bandila kundi ng ulo. Biglang sumigaw ang isa sa mga manggagawa sa sulok ng silid, "Sir, tingnan niyo ito." Natagpuan niya ang isang maliit na kahoy na lalagyan sa likod ng tumpok ng bato.
Nang buksan, sa loob nito ay may dose-dosenang bilog na metal na piraso na may mga nakasulat na pangalan. Basri, Digoy, Sila, Hamza, Hasim, Laud. Mga pangalang Bisaya at Mindanao. Hindi sila dayuhang kalaban. Sila ay mga lokal na mandirigma. Nakuha ng mga journalist sa labas ng silid ang sandaling iyon. Sa loob ng ilang oras, pinag-uusapan ng buong bansa. Natagpuan ang pader ng mga bungo ng mandirigma sa Maynila, ang nakasulat sa headline ng gabing iyon. Tinawag ito ng mga international media na The Wall of Schools of Manila, isang arkeolohikal na pagtuklas at kasabay nito ang pinakamalaking trahedya ng sangkatauhan sa modernong Pilipinas. Ngunit sa likod ng euforya ng pagtuklas na iyon, may isa pang tensyon na lumitaw. Nagpadala ang Japanese Embassy sa Maynila ng opisyal na pahayag na ikinalulungkot ng gobyerno ng Hapon ang trahedya ng nakaraan at nangangakong susuportahan ang buong investigasyon. Ngunit sa susunod na pangusap ay iginiit nila na ang pangalang General Kenjiro Watanabe ay hindi nakatala sa mga opisyal na archive ng Imperial Forces. Isang pangungusap na katumbas ng pagtanggi sa kanyang pagkakaroon. Napangiti lamang ng mapait si E. Iqbal nang marinig ang pahayag na iyon. Nakakatawa, anya sa mga journalist. Nakatayo tayo sa ibabaw ng ebidensya na sumisigaw, ngunit sinasabi pa rin nilang hindi nila alam. Ngunit ng gabing iyon ay may mas nakakatakot na nangyari. Bandang 11:11:00 ng gabi, habang nagbabantay sa gabi, tumunog ang motion sensor sa lugar ng paghuhukay ng 3 beses ng sunod-sunod. Naitala ng security camera ang malabong anino sa loob ng batong silid. Para bang may naglalakad ng dahan-dahan sa pagitan ng mga tumpok ng bungo. Ngunit nang pumasok ang mga tauhan, walang laman ang silid. Ang tanging natira ay isang maliit na bagay na nagbago. Isang kinakalawang na espada sa batong altar ay lumipat ng posisyon, nakasaksak mismo sa gitna ng malaking bungo na may nakasulat na Isyang. Walang sinuman ang makapagpaliwanag kung paano nangyari iyon. Ngunit para kina E. Iqbal at sa kanyang team, isang bagay ang sigurado. Ayaw ng pader na ito na buksan ng walang paggalang. 2 linggo pagkatapos, lumabas ang resulta ng analysis mula sa 1,200 bungo. Karamihan ay nagpakita ng lokal na genetic origin mula sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Ibig sabihin, hindi sila dayuhang bihag, sila ay mga Pilipino. Ang pagsusuri ng mga colonial archive ng Olandes ay nagpakita ng karagdagang ebidensya, isang war report, na may petsang Agosto 1943 na nagbanggit ng lihim na pagbitay sa 1,200 lokal na rebel sa kanlurang bahagi ng Maynila. Ang ulat ay nilagdaan ng isang opisyal ng Hapon na nagngangalang Kenjiro Watanabe. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang mga bungo ng karangalan ay hindi resulta ng digmaan ng mga bansa, kundi isang massacre laban sa mga mandirigmang Pilipino para sa kalayaan. Agad na kumilos ang central government. Ang kalihim ng edukasyon at kalihim ng tanggulan ay dumating sa lugar upang magbigay ng opisyal na pahayag. Ang pagtuklas na ito ay gagawing National Historical Site at ebidensya ng Japanese war crimes sa Pilipinas. Ngunit sa gitna ng pagiging abala na iyon, may isang hindi inaasahang nangyari. Isang guro ng kasaysayan sa Triumfo National High School na nagngangalang Rizal Karim ang nakatagpo ng isang lumang libro sa silid sa ilalim ng library ng paaralan. Sira ang pabalat nito, ngunit sa unang pahina ay nakasulat ang mga karakter na Hapon at isang pangungusap sa wikang Pilipino. Sila ay namatay na nakataas ang ulo, at dahil doon ay inilista ko ang kanilang mga mukha sa pader ng karangalan. Lagda niya. Kenjiro Watanabe. Ang nilalaman ng libro ay hindi war report, kundi isang uri ng personal na tala. Isinulat niya kung paano niya inuutusan ang kanyang mga tauhan na pugutan ang ulo ng mga bilanggo at patuyuin ito. Tinawag niya ang ritual na iyon bilang idaan patungo sa kawalang hanggan. Ngunit sa huling pahina, naging magulo ang kanyang sulat. Naririnig ko silang nagsasalita sa gabi. Nanginginig ang aking pader. Marahil ay itinayo ko ang aking sariling impyerno. Ang huling pangungusap ay nagsasaad, kung balang araw ay may magigiba sa pader na iyon, hayaan silang malaman, hindi ako nagsisisi. Ang libro ay nagpapatunay na ganap na alam ni Watanabe kung ano ang kanyang ginagawa at itinuturing niya itong sining. Hindi lamang siya mamamatay tao,
kundi isang baliw sa karangalan na nagpapantay ng dugo sa kagandahan. Ngayon, ang Triunfo National High School ay hindi na lamang isang paaralan. Ito ay naging monumento ng katapatan ng kasaysayan, isang lugar kung saan natututo ang bagong henerasyon na ang kalayaan ay hindi isinilang mula sa mga talumpati, kundi mula sa mga ulo na hindi na ibigay sa libingan. At tuwing hapon, kapag tumagos ang araw sa lumang bintana ng bulwagan, ang anino ng mga bungo sa loob ng batong silid ay sumasalamin sa labas ng pader. Ang ilaw na iyon ay bumubuo ng silhawete na parang mukha ng tao. Para bang nakatayo pa rin ang mga mandirigma doon, nakatitig sa atin, naghihintay ng huling pagkilala. Nakatayo si Iqbal sa harap ng silid, nakatitig sa loob habang mahina ang sabi, dati sila ay tinatawag na mga rebel. Ngayon alam natin na sila ay mga bayani. Pagkatapos ay idinagdag niya ang pangungusap na umalinggao sa buong media room ng gabing iyon. Hindi maaaring patayin ang kasaysayan. Naghihintay lamang ito ng tamang oras upang muling mabuhay. At sa ilalim ng kalangitan ng Maynila na nagsisimulang dumilim, ang tunog ng hangin mula sa dagat ay parang bulong na sumasagot, dahan-dahan ngunit malinaw. Nagbalik kami. Kinabukasan ng pagtuklas ng batong silid at ng inskripsyon sa pader ng karangalan, hindi pa rin humuhupa ang tensyon sa Triunfo National High School sa Maynila. Ang mga journalist mula sa iba't ibang bansa ay nagtitipon pa rin sa gate ng paaralan. Umiikot ang mga drone sa ibabaw ng lugar ng paghukay habang nagbabantay ang mga security forces sa bawat sulok. Ngunit sa likod ng ingay at kaguluhan na iyon, tahimik na pumasok ang investigasyon sa isang mas mapanganib na yugto. Isang yugto na humahawak sa ugat ng pambansang politika. Nakatayo si Iqbal Mahendra sa pansamantalang archive room sa school hall. Sa harap niya, nakakalat ang mga lumang file, war map at piraso ng Japanese document. Ngunit ang nakakuha ng kanyang pansin ay isang lumang litrato na ipinadala mula Tokyo ni Yosuke Tanaka. Ipinapakita ng litrato si General Kenjiro Watanabe na nakatayo ng matuwid sa harap ng pader na puno ng mga bungo. Ang kanyang mukha ay kalahating natatakpan ng anino. Malamig ang kanyang mga mata at sa likod niya ay malinaw na nakikita ang malaking simbolo ng cherry blossom. Ngunit ang nagpatigil ng daloy ng dugo ni Iqbal sandali ay ang maliit na sulat sa sulok ng litrato, Maynila. Snames na nons 44 ni Daichi. Daichi. Sa wikang Hapon, nangangahulugang inumero 1 ang Daichi. Iyon ang orihinal na pangalan ng paaralan bago nagkaroon ng kalayaan ang Pilipinas. Ang pangalan na ngayon ay kilala bilang Triunfo National High School sa Maynila. Ibig sabihin, ang litratong iyon ay kinunan mismo sa kasalukuyang lugar ng paaralan. Matagal na tiningnan ni Iqbal ang litrato. Hindi lamang ito ebidensya ng kasaysayan, bulong niya. Ito ay ebidensya ng war crimes. Agad niyang ipinadala ang kopya sa Japanese Embassy sa pamamagitan ng opisyal na channel. Ngunit sa loob ng wala pang 12 oras, nawala ang file mula sa email server. Lahat ng digital copy ay nasira at ang mas kakaiba, ang hard copy na itinago niya sa mesa ay nawala. Nang gabing iyon, nakatanggap siya ng hindi kilalang tawag. Ang boses sa kabilang linya ay walang emosyon, mabigat at malinaw na hindi lokal na residente. Iqbal, may hinuhukay ka na dapat ay nanatili na lang sa ilalim ng lupa. Sino ka? Tanong niya nang may galit. Ang taong gustong tumulong sa iyo na manatiling buhay. Pagkatapos ay naputol ang tawag. Kinabukasan ng umaga, nakakita ang pulisya ng isang hindi kilalang kotse na nakaparada sa labas ng gate ng paaralan. Sa loob nito ay may camera na naglalaman ng mga litrato ng lugar ng paghukay at close-up photo ng mukha ni Iqbal. Mayroong isang tao na sumusubaybay sa bawat hakbang nila. Samantala sa Tokyo, nakatanggap din si Tanaka ng babala mula sa Military Archive Agency. Siya ay tinawag at binalaan na huwag nang buksan ang mga classified war records na hindi otorisado. Ngunit ng gabing iyon, nagpadala siya ng isang huling pakete sa Pilipinas. Sa loob nito ay isang dokumento lamang na nakasulat sa Hapon na may pulang selyo na nakasulat na Jimmy Goku Himitsu. Napakalihim. Ang dokumento ay naglalaman ng personal na ulat ni Watanabe sa kanyang nakatataas noong Pebrero, 1944, na kolekta na namin ang 1,002 ulo ng mandirigma mula sa Maynila at Butuan.
Ngayon sila ay bahagi ng monumento ng karangalan sa ilalim ng aking utos. Tinawag ko itong Shinrikabe, pader ng mga espiritu. Tuwing gabi nakikipag-usap ako sa kanila. Sumasagot sila. Sa ilalim ng lagda ni Watanabe ay may isa pang sulat kamay. Ibang sulat na may pulang tinta. Utos mula sa Tokyo, burahin ang lahat ng ebidensya pagkatapos ng digmaan. Nang basahin ito ni Iqbal, nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam niya na ito ay opisyal na ebidensya na nag-utos ang gobyerno ng Hapon na burahin ang war crimes sa Maynila. Ngunit sa likod ng dokumento na iyon, nakakita rin siya ng isang piraso ng Polaroid photo na hindi pa nakita ng sinuman. Malabo ang larawan ngunit malinaw. Nakaupo si Watanabe sa isang upuan, hawak ang ulo ng tao na parang trophy, at sa pader sa likod niya ay nakasulat sa dugo, "Hindi ako natatalo." Masyadong malaki ang katotohanan upang itago. Ngunit bawat hakbang ng imbestigasyon na kanilang ginawa ay parang paglalakad sa minefield. Nang gabing iyon, nasunog ang forensic laboratory, kung saan nakaimbak ang mga ebidensya ng litrato. Walang namatay, ngunit lahat ng archive, na may kaugnayan sa mga Japanese document, ay nasunog. Tinawag ito ng pulisya na short circuit. Ngunit alam ni Iqbal na walang short circuit na makakasunog lamang ng isang silid. Ang silid na naglalaman ng lahat ng ebidensya tungkol kay Watanabe. Nang mamatay ang apoy, may isang kakaibang bagay ang naiwan sa nasunog na pader. Isang malabong ukit na hugis, cherry blossom. Isang linggo matapos ang sunog, nagbago ang kapaligiran sa Maynila. Mula sa dating euphoria ng pagtuklas ng kasaysayan, ngayon ay naging matinding political pressure. Nagpadala ang Japanese Embassy ng Cultural Research Team upang sumama sa pagsusuri sa lugar. Ngunit alam ng lahat na hindi lamang sila mga mananaliksik. Sila ay mga diplomatic envoy na inatasan na kontrolin ang narrative. Sa isang press conference, ang kanilang tagapagsalita ay magalang ngunit matigas na nagsabi. Iginagalang ng gobyerno ng Hapon ang pagsisikap sa investigasyon ng Pilipinas. Ngunit pinapayuhan namin na ang interpretasyon ng kasaysayan ay hindi dapat magdulot ng misunderstanding sa pagitan ng mga bansa. Ang pangungusap na iyon ay tila malambot. Ngunit kina Iqbal at Professor Lutfi, iyon ay isang banayad na banta. Kinagabihan, isinara ang lahat ng media access sa lugar ng paghukay. Ipinagbawal ang pagpasok ng mga dayuhang journalist. Ngunit sa likod ng pagbabawal na iyon, patuloy ang isang lihim na investigasyon. Si Professor Lutfi, sa tulong ng mga estudyante ng kasaysayan at mga independent journalist, ay nakatagpo ng isang Dutch archive noong 1946 saliden na hindi pa nabubuksan. Ang dokumento ay may pamagat na Operation Scarlet Blossom. Ang nilalaman nito ay nagpapatunay na matapos matalo ang Hapon, natuklasan ng mga tropang Olandes ang torture chamber sa Maynila at nagulat ng pagkakaroon ng koleksyon ng ulo ng tao. Gayunpaman, ang ulat na iyon ay itinago sa isang lihim na aparador ng Colonial Ministry dahil itinuring itong maaaring makasira sa katatagan pagkatapos ng digmaan. Ibig sabihin, hindi lamang ang Hapon ang nagtatago, pati na rin ang Olandes. Pinili ng mundo na kalimutan. Nang kumalat ang balitang ito sa media, sumabog ang publiko ng Pilipinas. Nagkaroon ng demonstrasyon sa harap ng Japanese Embassy. Sa telebisyon, paulit-ulit na ipinapalabas ang mga larawan ng mga bungo mula sa paaralan. Ngunit, sa tuktok ng galit ng mga tao, isang utos ng pansamantalang pagtigil sa investigasyon ang inilabas mula sa sentro dahil sa mga diplomatikong dahilan. Tiningnan ni Iqbal ang opisyal na sulat na may walang lamang mga mata. Kaya, kailangan nating tumigil. Dahil sa takot na makasira ng trade relations, malakas niyang itinulak ang mesa. Paano naman sila, anya habang itinuturo ang mga bungo na nakaimbak pa rin sa laboratory. Naghihintay sila ng 80 taon upang makilala. At ngayon ay tatahimik na naman tayo. Ikinailing lamang ni Professor Lutfi. Ganyan po, Doc. Ang kasaysayan ay laging natatalo ng politika. Ngunit ng gabing iyon, may kumatok sa pinto ng bahay ni Iqbal. Isang lalaking may edad na ang nakatayo sa harap, may dalang itim na maleta. Nang walang pagpapakilala, inilagay niya ang maleta sa mesa at sinabi, hindi ito para sa publiko.
Ngunit kung gusto mong malaman kung sino talaga si Watanabe, buksan mo ito. Pagkatapos ay umalis ang lalaki nang hindi lumilingon. Dahan-dahang binuksan ni Iqbal ang maleta. Sa loob nito ay dose-dosenang mga Japanese document na may pulang selyo, isang lumang mapa at isang huling litrato. Larawan ng isang matandang lalaking nakasuot ng monghe na namatay sa Osaka noong 1973. Sa ilalim ng litrato ay nakasulat ang kanyang alias, Kenjiro Watanabe. Nabuhay ng 30 taon pagkatapos ng digmaan. Namatay ng mapayapa. Walang laman ang tingin ng doktor sa litrato. Kaya hindi siya kailanman naparusahan. Ngunit sa likod ng litrato, nakakita siya ng isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay na modernong Hapon. Huwag sisihin ang Hapon, ang iyong bansa ang pumiling tumahimik mula noon. Dahan-dahang isinara ni Iqbal ang maleta. Napagtanto niya na ang katotohanan ito ay mas malaki kaysa sa kasaysayan lamang. Ito ay tungkol sa kolektibong sugat ng bansa na inilibing sa diplomasya. At nang dumating ang gabi, nakatayo siya sa harap ng lugar ng paghukay na ngayon ay selyado. Mula sa maliit na butas sa pader, nakita niya ang malabong ilaw sa loob ng silid. Para bang mula sa likod ng tumpok ng mga bungo. Sir, 200 pares ng mata ang nakatitig pa rin sa kanya. Naghihintay ng isang taong maglakas loob na muling ipahayag sila. Huwag tumahimik. Parang ang bulong ay umalingaw-ngaw mula sa ilalim ng lupa. Huwag kaming ilibing ng 2 beses. Umihip ang hangin mula sa dagat, nagdadala ng amoy ng bakal at lumang alikabok. At sa ilalim ng buwan, ang paaralan ay hindi na mukhang ordinaryong gusali, kundi isang tahimik na monumento ng katotohanan na muntik nang mawala. Umuulan ng dahan-dahan sa Maynila ng gabing iyon, binabasa ang bakura ng Triumfo National High School na mahigpit na binabantayan ng mga otoridad. Sa gitna ng katahimikan, isang silid lamang ang nananatiling maliwanag. Ang Forensic Laboratory. Samantalang ang lugar na pinaglalagyan ng kahon ng sakura. Ang misteryosong artifact na natagpuan sa batong silid sa ilalim ng kapilya. Ang kahon ay maliit, kasing laki lamang ng isang kahon ng alahas, ngunit gawa sa lumang kahoy ng teak, na may takip na tansong metal na may ukit na cherry blossom sa ibabaw nito. Sa ilalim nito ay may sulat Hapon na nagpakilabot sa sinuman, Birahamada Wenitiru. Nakikinig pa rin sila. Mula nang matuklasan, walang sinumang mananaliksik ang naglakas loob na buksan ito. Tuwing susubukan, namamatay ang ilaw ng laboratory. Tuwing gabi, tumutunog ang motion sensor sa silid na iyon. Kahit walang sinuman sa loob. Ngunit ng gabing iyon, nakaupo si Iqbal Mahendra nang mag-isa sa harap ng steel table, matagal na tinititigan ang kahon. Alam niya na matapos lumabas ang sulat ng pagtigil sa investigasyon, ang katotohanan ay muling ililibing ng diplomasya. Ngunit ang kahon na iyon ang maaaring tanging paraan upang makahanap ng hindi matatawarang ebidensya tungkol sa kung sino talaga si General Kenjiro Watanabe. Inilagay niya ang recording camera, pinindot ang record button at dahan-dahang sinabi. Nobyembre 17, 2025, alas negatibo 10:35 ng gabi. Ang pagbubukas ng kahon ay ginagawa ng walang opisyal na pahintulot. Ito ang aking personal na responsibilidad. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang maliit na susi mula sa bulsa ng kanyang laboratory coat. Nang tumama ang metal ng susi sa lumang butas ng kandado, narinig ang tunog ng pag-click. Sinundan ng bugso ng malamig na hangin mula sa butas ng takip. Dahan-dahang bumukas ang kahon. Sa loob nito ay hindi alahas o dokumento tulad ng inaasahan. Ang unang nakita ay piraso ng buhok ng tao na nakatali ng kupas na pulang laso. Sa ilalim nito ay isang nakabalot na itim na tela ng seda. Dahan-dahang binuksan ni Iqbal ang balutan. Lumabas na ito ay isang sulat kamay sa lumang karakter na Hapon. Ngunit malinaw pa rin ang pulang tinta. Ang sulat ay isinulat ng parehong kamay tulad ng lagda sa dokumento ng pader ng karangalan. Ang pangalan sa ilalim nito, Kenjiro Watanabe. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nabuksan ang pader na iyon. Alamin na hindi lamang bungo ng tao ang iyong hinuhukay, kundi pati na rin ang aking karangalan. Hindi ako nagsisisi. Naghihintay lamang ako ng isang taong may sapat na lakas upang tumitig sa kamatayan tulad ng pagtitig ko dito. Gusto mong malaman kung sino ako?
Tumingin ka sa iyong mukha sa salamin. Batang Pilipino. Ako ay bahagi ng iyong kasaysayan na hinayaan mong mabuhay sa katahimikan. Binasa ito ni Dr. Iqbal nang pigil ang hininga. Sa likod ng sulat na iyon, nakakita siya ng mas baliw na bagay. Isang lumang litrato niya, ang sarili niyang mukha. Ngunit nakasuot ng uniforme ng doktor militar ng Hapon noong 1944. Halos mahulog niya ang litrato. Impossible iyon. Bulong niya ng mahina. Ito ba ay isang joke ng kasaysayan o isang psychological game na idinisenyo 12 ng taon na ang nakaraan ni Watanabe? Ngunit bago pa niya ito maanalisa ng mas malalim, malakas na bumukas ang pinto ng laboratory. Tatlong lalaking nakasuot ng itim na suit na may maliit na cherry blossom emblem sa braso ang pumasok ng walang imik. Hindi sila pulis. Tiningnan ng kanilang pinuno si Iqbal at sinabi sa wikang Pilipino na halos walang punto, binuksan mo ang isang bagay na dapat ay nanatiling nakasara. Sino kayo? Tanong ni Iqbal habang matalim ang tingin. Kami ang mga tagapagbantay ng Japanese legacy na wala sa mga tala ng kasaysayan, at ang aming trabaho ay tiyakin na walang sinuman ang muling magbubunyag ng pangalan ni Watanabe. Isinara ng isa sa kanila ang kahon gamit ang itim na tela pagkatapos ay binuhat ito. Ngunit bago lumabas, huminto sandali ang pinuno ng grupo at bumulong sa tainga ni Iqbal. Buhay pa rin siya sa iyong mga alaala at ang kanyang dugo ay maaaring dumadaloy sa iyong katawan. Pagkatapos ay umalis na lamang sila. Iniwan ang laboratory na may amoy ng metal at hindi karaniwang malamig na hangin. Nang sinubukan ni Iqbal na habulin, sa labas ay tanging ulan na lamang at mga bakas ng itim na gulong sa basang daan. Kinabukasan ng umaga, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa paglusob sa laboratory. Ngunit lahat ng otoridad ay nanatili na lang tahimik na parang hindi nangyari ang insidente. Ang kahon ng Sakura ay idineklarang nawawala sa imbakan. Tinawag si Iqbal sa Maynila para sa paglilinaw, ngunit alam niya na iyon ay isang banayad na pagtatangka upang patahimikin siya. Bago umalis, nakatanggap siya ng anonymous message sa kanyang cellphone. Naglalaman lamang ito ng isang pangungusap at mga GPS coordinates sa paanan ng bundok Makiling. Hanapin ang libingan na walang pangalan. Nagpasya siyang pumunta ng mag-isa. Nang gabing iyon, sa ilalim ng mahinang ulan at makapal na ulap sa bundok, dumating siya sa isang maliit na kapatagan. Doon, sa pagitan ng mga puno ng pino, ay may batong lapida na walang nakasulat. Sa ibabaw nito ay nakalatag ang tuyong cherry blossom at isang piraso ng tanso na kwintas na may ukit na simbolo ng Hapon. Ngunit may isang bagay sa ilalim ng bato na nakakuha ng kanyang pansin. Bago pa lang nahukay ang lupa. Gamit ang kanyang mga kamay, nilinis niya ang ibabaw at nakakita ng isang maliit na kahon. Sa loob nito ay hindi bangkay, kundi tumpok ng mga journal na nakasulat sa Hapon. Isa sa mga ito ay nakasulat na Isa Huling Araw ni Kenjiro Watanabe. Binuksan ni Iqbal ang unang pahina. Inilalarawan ng sulat ni Watanabe doon ang isang nakakagulat na bagay. Matapos ang digmaan, tumakas ako mula sa mga sundalong alyado. Nagpanggap ako bilang isang pari at namuhay sa gitna ng mga taong pinatay ko. Tuwing gabi naririnig ko ang kanilang mga tinig na tumatawag sa akin. Nagtayo ako ng isang maliit na kapilya para sa kanila upang manalangin upang hindi na nila ako guluhin. Ngunit ang tinig na iyon ay hindi kailanman tumigil. Marahil ay nararapat lamang na marinig ko ito magpakailanman. At sa huling pahina, naging mapait ang kanyang mga salita. Alam ko na balang araw ay makikita nila ang pader na iyon. Ngunit ang kanilang matutuklasan ay hindi lamang ang mga labi ng mga biktima, kundi pati na rin ang mga labi ng aking sariling mga kasalanan. Kung papayagan ng panahon, marahil ay matutubos ko ito sa pamamagitan ng muling pagsilang sa katawan ng isang bata mula sa lupaing ito. Matagalan na tahimik si Iqbal. Ang mga salitang iyon ay tila tumago sa kanyang isipan. Posible kayang ang dugo ni Watanabe ay totoo pa ring buhay sa katawan ng isang tao sa Pilipinas. Posible kayang siya, ang apo o biolohikal na inapo ng nakakatakot na general na iyon. Bigla mula sa likod ng mga puno ay lumabas ang ilaw ng kotse. 4 na itim na sasakyan ang huminto sa gilid ng daang lupa.
Mula sa loob ay lumabas ang mga lalaking nakasuot ng katulad na damit ng mga dumating sa laboratory noong nakaraang gabi. Ang kanilang pinuno ay humakbang pasulong habang malamig ang sabi, "Sinabi na namin, Doktor, ang kasaysayang ito ay hindi para buksan. Ang katotohanan minsan ay mas mapanganib kaysa sa kasinungalingan." Ngunit bago pa man sila makalapit, narinig ang malakas na tunog, isang warning shot mula sa malayo. Lumabas na dumating si Professor Lutfi, kasama ang mga lokal na pulis na tahimik na sumunod sa signal ni Iqbal. Nangyari ang maikling labanan. Tumakas ang mga lalaking nakasuot ng unipormeng cherry blossom sa kagubatan na nag-iwan ng isang bagay sa lupa. Isang maliit na medalyon na may nakasulat na Dainipon 1,914 na Maynila. Tiningnan ni Iqbal ang medalyon pagkatapos ay dahan-dahang sinabi kay Prof. Lutfi. Binabantayan pa rin nila ito kahit pagkatapos ng 80 taon. Tinapik ni Professor Lutfi ang kanyang balikat. Dahil ang katotohanan minsan ay hindi para pag-aralan, kundi para pasanin. Magkasama silang nakatayo sa ilalim ng ulan, pinagmamasdan ang libingan na walang pangalan. Sa likod ng ulap ay narinig ang mahinang tunog ng lumang gamelan mula sa nayon sa ilalim ng bundok. Ngunit kakaiba ang ritmo nito na parang yapak ng mga sundalong Hapon na nagmamartsa sa dilim. Tiningnan ni Iqbal ang kalangitan, binasa ng ulan ang kanyang mukha pagkatapos ay bumulong ng mahina. Kung totoo na dumadaloy pa rin ang iyong dugo sa aking katawan, Watanabe, hayaan mong tubusin ko ang iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng pagbubunyag ng lahat. At sa sandaling iyon, malakas na kumulog sa itaas ng kanilang ulo. Ang diary ni Watanabe sa kanyang kamay ay kusang bumukas sa huling pahina. May isang maliit na pangungusap na bagong lumitaw na parang bagong sulat na tinta. Sa wakas ay natagpuan mo ako. Lalong lumakas ang ulan. Sa kalangitan ng Maynila, sunod-sunod na kumidlat na parang nanginginig ang kalikasan. Sa lupa na bagong hinukay, ang dugo ng nakaraan ay tila muling bumabanaag. Ang kwento na inilibing ng 8 dekada ay bumangon na ngayon, at ang katotohanan tungkol sa 1,200 bungo sa pader ng kapilya ay nagsisimula pa lamang na magpakita ng kanyang mga ngipin. Ang kalangitan ng Maynila ng umagang iyon ay kulay abo na parang nagluluksa. Binalot ng makapal na ulap ang paanan ng bundok makiling. Ang lugar kung saan si Iqbal Mahendra ay bagong humukay ng kasaysayan na hindi dapat natuklasan. Sa kanyang kamay ay hawak pa rin niya ang diary ni General Kenjiro Watanabe. Basang-basa, punit-punit, ngunit sa huling pahina ay lumitaw ang bagong tinta na hindi pa natutuyo. Sa wakas ay natagpuan mo ako. Ang mga salitang iyon ay patuloy na umikot sa kanyang isipan sa buong paglalakbay pababa ng bundok. Pakiramdam niya ay hinahabol siya, ngunit hindi ng tao, kundi ng kasaysayan mismo. Pagdating sa syudad, agad siyang pumunta sa bahay ni Professor Lutfi. Ang silid na puno ng mga lumang mapa, colonial document, at Japanese archive, ay ngayon ay parang battlefield. Magkasama silang nakaupo ng tahimik sa harap ng mesa. Binuksan ni Professor Lutfi ang laptop, ipinapakita ang mga piraso ng genetic data na bagong nakuha niya mula sa lihim na test. Ito ang resulta ng pagsusuri mula sa buhok na natagpuan sa loob ng kahon ng Sakura, anya ng mabigat ang boses. At ito ang blood sample mo, Iqbal. Tiningnan ni Iqbal ang screen. Ang porsyento ng pagkakatulad ay hindi siya makapagsalita. Ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ibig sabihin, patuloy ni Professor Lutfi, hindi ka lamang tagapagmana ng kasaysayan. Ikaw ang kanyang dugo, ang apo ni Watanabe mismo. Umikot ang upuan ng malakas. Yumuko si Iqbal, tinakpan ng kanyang 2 kamay ang kanyang mukha. Impossible. Ipinanganak ako sa lupaing ito. Ako ay Pilipino. Tiningnan siya ni Professor Lutfi ng puno ng awa. Hindi pumipili ang dugo ng bansa. Ngunit maaari mong piliin na huwag ulitin ang kanyang mga kasalanan. Sa katahimikan na iyon, binuksan ni Iqbal ang huling pahina ng libro ni Watanabe. Muli. Sa pagkakataong ito sa ilalim ng pangungusap na natagpuan mo ako, ay lumitaw ang karagdagang linya, malabo ngunit nababasa. Ang huling katotohanan ay nasa Leiden Archive. Code, Hikarino 72. Agad na nakilala ito ni Professor Lutfi.
Iyon ang Secret Archive System Code ng Olandes, nangangahulugang tiliwanag numero 72. Itinago nila ang dokumento sa ilalim ng ipinagbabawal na kategorya para lamang sa military research. Nang walang pag-aatubili, sumang-ayon sila na kailangan nilang pumunta sa Netherlands. 2 linggo pagkatapos sa basement ng National Archive Leiden, ang malamig na hangin ay maihalo ng amoy ng lumang papel at alikabok ng kasaysayan. Sa silid na may dim na dilaw na ilaw, nakakita sila ng bakal na aparador na mailabel na Hikarino 72. Dahan-dahang binuksan ang combination lock, at sa loob nito ay tumpok ng mga dokumento, celluloid film, at map ng mga operasyon ng Hapon sa Dutch East Indies noong 1944. Isang dokumento ang nagpatigilan sa kanilang dalawa. Operation Black Lotus na direktang nilagdaan ni Watanabe. Ang nilalaman nito ay nagtala ng lihim na pagtutulungan sa pagitan ng mga sundalong Hapon at mga ahente ng kolonyal na Olandes na nagtaksil noong digmaan. Ang layunin ay hindi lamang pananakop, kundi ang pagtanggal ng pagkakakilanlan ng mga lokal na mandirigma na itinuring na masyadong militan. Sila ay pinahirapan, pinugutan, pagkatapos ay ginamit bilang materyales sa pagtatayo ng simbolo ng karangalan sa command post ng Maynila. Ang mas nakakatakot, sinasabi ng karagdagang ulat na genetic experiment ay isinagawa sa ilang bilanggo na buhay pa. Mga blood sample na halo-halo ang Asyano at Nusantara ang kinuha upang lumikha ng bagong henerasyon ng mga tagapagbantay ng sikreto. Nilunok ni Iqbal ang kanyang laway. Tiningnan niya si Professor Lutfi. Genetic experiment. Dahan-dahang tumango si Lutfi. Hinahalo nila ang dugo ng mga sundalong Hapon at mga katutubo upang hindi makapili ng panig ang kanilang mga inapo. Naunawaan mo ba ang ibig sabihin nito? Walang laman ang tingin ni Iqbal. Ako ang resulta niyan. Sa mga dokumento na iyon ay mayroon ding mga black and white medical photo na nagpapakita ng mga sanggol na kinuha mula sa mga bihag na babaeng katutubo. Isa sa mga litrato ay nagpapakita ng isang sanggol na lalaki na mailabel na Subject 47. Sa ilalim nito ay nakasulat sa kamay na Maynila 1945, anak ng Project Watanabe. Pareho ang apelyido, letra E. Lahat ay tila malinaw ngunit nakasisira. Ngunit bago pa man nila maalis ang dokumento na iyon, malakas na tumunog ang security alarm. Kumukurap ang mga ilaw ng silid. Umalingaw-ngaw ang tunog ng loudspeaker sa wikang Olandes. Bridge detected. All access will be locked down. Alam nilang may nag-ulat. Nang sinubukan nilang lumabas, 2 lalaking nakasuot ng itim na suit ang humarang. Isa sa kanila ang nagsalita sa wikang Hapon. Ibigay ang mga file na iyon. Hindi kailangan ng mundo na malaman ang kasaysayan na pinatay na. Ngunit kalmado silang tiningnan ni Professor Lutfi. Hindi mamamatay ang katotohanan dahil lamang sa pagsara ninyo ng aparador. Inilabas niya ang lighter sa kanyang kamay, nagbabanta na susunugin ang lahat ng dokumento. Nag-alinlangan sila sandali. Sapat na katagal para buksan ni Iqbal ang maliit na kamera at i-record ang lahat. Sa kaguluhan na iyon, nagtagumpay silang tumakas na may dalang isang kopya ng microfilm. Sapat na ebidensya upang yayanigin ang mundo. Ngunit hindi nila namalayan. Isa sa mga ahente na iyon ang sumunod sa kanila sa airport. 3 araw pagkatapos bumalik sa Pilipinas, nagtago si Iqbal at Professor Lutfi sa isang lumang bahay sa Cebu. Ang microfilm ay nakaimbak na ngayon sa loob ng isang metal tube sa ilalim ng kahoy na sahig. Sa screen ng laptop, ipinapakita ng resulta ng scan ng film ang isang serye ng nakakatakot na tala, diagram of genetic experiments, DA data, at mga litrato ng 12 ng sanggol mula sa iba't ibang etniko ng Nusantara. Sa pagitan ng mga pangalan ng subject, may isang kapansin-pansin, Subject 0, the successor. Ang mukha ng sanggol ay katulad ng litrato ng sanggol ni Iqbal na itinago ng kanyang ina sa bahay. Natahimik siya, nanginginig ang buong katawan. Kaya, ako ang tagapagmana ng proyekto ni Watanabe, bulong niya. Ngunit sa sandaling iyon, narinig ang maliit na pagsabog mula sa labas. Nabagsak ang basag ng bintana. Sinalakay ang kanilang bahay. Inihagis ang flashbang na sinundan ng mabilis na yapak. Hinila ni Iqbal si Professor Lutfi,
tumakbo sila sa basement. Nagtago sila sa likod ng pader na ladrilyo habang umalinggaw ang tunog ng pagbaril sa itaas ng kanilang ulo. Sa pagitan ng mga sigaw at tunog ng basag na salamin ay narinig ang pangungusap sa wikang Hapon na umalinggaw ng malakas. Ibalik ang dugo na hindi sa iyo. Isa-isang tumigil ang tunog ng pagbaril pagkatapos ay tahimik. Nang lumabas si Iqbal mula sa pinagtataguan, halos patag na ang bahay. Nakahandusay si Professor Lutfi malapit sa hagdan. Dumudugo ang kanyang dibdib. Gamit ang huling lakas niya, hinawakan niya ang kamay ni Iqbal at bumulong, buhay na ang katotohanan, apo. Huwag mong hayaang patayin nila itong muli. Pagkatapos ay natahimik siya magpakailanman. Umiyak si Iqbal nang walang tunog. Ngunit mula sa likod ng mga labi, narinig niya ang mahinang yapak ng isang lumalapit. Isang matandang lalaking nakasuot ng itim na suit ang lumitaw. Ang kanyang mukha ay halos katulad ng kay Watanabe sa litrato noong 1944. Mas matanda lamang. Bahagyang humiti ang lalaki at sinabi sa matatas na wikang Pilipino, "Sa wakas ay nagkita tayo, apo ko." Umatras si Iqbal ng ilang hakbang. "Dapat ay patay ka na." Dahan-dahang umiling ang lalaki. "Hindi na lalapat ang kamatayan sa kasaysayan, apo. Hindi na ako tao. Ako ay pamana lamang." Itinuro niya ang dibdib ni Iqbal. "Inakala mo bang purong Pilipino ang iyong dugo? Hindi. Itinanim ko ang aking sarili sa iyong bloodline, at ikaw ang magpapatuloy sa aking tungkulin." "Ang aking tungkulin ay tapusin ito," matatag na sagot ni Iqbal. Kinuha niya ang baril ni Lutfi, itinutok ito sa lalaki. Ngunit mumiti lamang ang lalaki, "Hindi mo kayang patayin ang sarili mong anino." Sa nakakakilabot na sandali na iyon, biglang nanginginig ang kalangitan dahil sa tunog ng kidlat. Malawak na bumukas ang nasunog na pinto ng bahay, naglalaho ang puting ilaw. Tiningnan ng matandang lalaki ang kalangitan pagkatapos ay bumulong, "Tingnan mo, nagbalik si Watanabe sa lupaing minamahal niya." Biglang nanginginig ang kanyang katawan pagkatapos ay bumagsak na naging abo sa harap ng mga mata ni Iqbal. Ang tanging natira ay ang kwintas ng cherry blossom na umikot at nahulog sa sahig, naglalabas ng mahinang tunog. Tiningnan ni Iqbal ang kwintas pagkatapos ay itinaas ito ng mataas. "Kung totoo na dumadaloy ang iyong dugo sa aking katawan, anya ng mahina, hayaan mo akong baguhin ito sa dugo na magtutubos ng mga kasalanan." Pagkatapos ay binuksan niya ang kamera na itinago ni Professor Lutfi at sinimulan na i-record ang kanyang sariling pagtatapat. "Ang pangalan ko ay Iqbal Mahendra, apo ni Kenjiro Watanabe. May dala akong ebidensya ng war crimes na itinago ng mundo sa loob ng 80 taon. Ang katotohanan ito ay hindi na pag-aari ng Hapon, Olandes o Pilipinas. Ito ay pag-aari ng sangkatauhan." Ang recording ay inilabas sa International Open Network bago nawalan ng kuryente sa buong lugar. Ngunit huli na, kumalat ang video na parang apoy. Kinabukasan, nagkagulo ang mundo. Ang mga media ng Hapon, Olandes, at Pilipino ay nag-uunahan sa paglalabas ng mukha ni Iqbal. Hindi na makatanggi ang gobyerno. Ang lugar ng Triunfo National High School sa Maynila ay itinatag bilang monumento ng war crimes sa Silangang Asya. At doon sa ilalim ng itim na batong plaka ay nakasulat ang isang pangungusap na umalinggaw sa puso ng sinumang bumasa nito. Hindi ang dugo ang nagtatakda kung sino ka, kundi ang ginagawa mo dito. Nawala si Iqbal matapos ang araw na iyon. Ngunit kumalat ang tsismis na madalas siyang nakikita sa paligid ng lumang kapilya, nakaupo ng mag-isa sa sulok, nagdarasal sa dalawang wika, Pilipino at Hapon. At tuwing umiihip ang hangin mula sa dagat sa pagitan ng mga labi na iyon, narinig ang mahinang tunog sa hangin. Natubos na ang kasaysayan. Hindi laging nakasulat sa libro ang kasaysayan. Minsan nagtatago ito sa ilalim ng lupa, sa likod ng pader, o sa loob ng dugo ng isang tao. Ganyan ang kwento ni Iqbal Mahendra, na nagpapaalala sa atin na ang bansang nakakalimot sa nakaraan nito ay parang katawan na walang kaluluwa, lumalakad ngunit walang direksyon. Natuklasan niya na sa loob niya ay dumadaloy ang dugo ng isang mamamatay tao. Dugo ng mananakop. Dugo ni General Kenjiro Watanabe. Ang lalaking gumawa ng kamatayan bilang sining at kalupitan bilang karangalan.
Ngunit hindi hinayaan ni Iqbal na ang dugo na iyon ang magtakda ng kanyang kapalaran. Pinili niya na tubusin ang kasalanan na hindi niya pag-aari, upang tumayo at tumitig sa dilim at sabihin, sapat na. Ito ang puso ng sangkatauhan na hindi tayo ang ipinapamana sa atin, kundi kung ano ang pinipili nating gawin dito. Ang pamana ay maaaring pagmamalaki, ngunit maaari ding sugat. At minsan ang ating tungkulin ay hindi ang ipagmalaki ang nakaraan, kundi ang pagalingin ito. Ang trahedya ng 1,200 bungo sa ilalim ng kapilya ay hindi lamang kwento tungkol sa kalupitan ng digmaan, kundi isang salamin din ng kaluluwa ng tao. Gaano kadali ang karangalan ay nagiging pagmamataas at ang patriotismo ay nagiging pagbibigay katwiran sa karahasan. Matagal nang nakatayo ang bansang ito sa lupa na basang-basa ng dugo, ngunit madalas nakakalimot na yumuko upang ipagdasal ang mga nagbuwis ng buhay sa ilalim nito. Itinuro sa atin ni Iqbal ang isang mahalagang bagay na ang katotohanan ay hindi laging nagdudulot ng kaligayahan, ngunit ang katahimikan ay magdudulot lamang ng bagong krimen. Nang piliin ng mundo na tumahimik para sa diplomasya, siya ay nagsalita. Nang isara ng gobyerno ang mga archive, siya ay humukay. Nang sinubukan ng dugo ng nakaraan na lunurin siya, ginawa niya itong tinta upang muling isulat ang kasaysayan ng kanyang bansa. Marahil bawat bansa ay may Watanabe sa nakaraan nito, isang figura na kumakatawan sa kasakiman, kalupitan, at kolektibong kasalanan. Ngunit bawat bansa ay may karapatan ding magkaroon ng Iqbal. Isang taong may sapat na lakas upang magpatuloy sa pagbubunyag ng katotohanan. At sa huli, ang pagtubos ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagkilala. Ang pagkilala na ang kalayaan ay hindi regalo, kundi pamana mula sa mga namatay ng walang pangalan. Ang pagkilala na ang sugat ng kasaysayan ay hindi maaaring burahin, ngunit maaaring pagalingin ng katapatan. Marahil sa bawat ulo na inilibing sa ilalim ng lupa ay may isang maliit na bulong para sa ating lahat. Huwag kaming hayaang mamatay ng 2 beses. Minsan sa larangan ng digmaan at muli sa nakalimutang alaala. Kaya, hanggat mayroong taong maglakas loob na sabihin, aalalahanin ko, hanggat iyon ang patuloy na mabubuhay ang bansang ito.